may isang presidenteng, well, what do you expect? Bangag nga eh. So walang empathy, walang pakiramdam sa pamilya o sa taong nag-ginurgor. May nagbuwis na OFW ng kanyang buhay, binitay siya, ginurgor siya nang hindi man lang nabigyan ng what? Public outcry, international outcry, yung nalaman man lang ng buong sambayan ng Pilipino all over the world na mayroon pala tayong kababayan na ginurgor. Okay? Ngayon mga kapalangga, basahin ko lang kung gaano kasinungaling itong bangag na ito. Sa kanyang statement, okay, basahin natin yung kanyang statement, pinapalabas niya na for 6 years na daw itong kaso nitong ating kababayan, ang mention niya nga kanina, doon, kung tuloy-tuloy niyo yun, for so many years, many years, take note on that, na ginawa daw nila yung paraan, yung kanilang part bilang gobyerno. Okay, basahin natin to. Okay, sabi sa balita, a terrible tragedy, sabi ni Bangag, of OFW execution in Saudi, right? No October 5. Okay? Ang sabi ni Bangag, it was a terrible tragedy and there was very little we had left to do. We have sabi niya, we have very few options left. Okay? Ayan, habang sa, namamasyal sila sa Lao at ang butod ni Lisa kasama niya. Ang sabi niya dito, we tried everything and for many years, many. Ibig sabihin, napaka many. When you say many, at least what? Kung sinasabi niya nga, 6 years, 10 years, 20 years. Okay, tuloy natin ang kasinungalingan ni Bangag. We tried everything and for many years, the Saudi government really tried to look and to be sure that the judgment of hanging was actually deserved. Yun ang sinabi niya kanina. Tapos tawa pa siya, di ba? May isang presidenteng, well, what do you expect? Bangag nga eh. So walang empathy, walang pakiramdam sa pamilya o sa taong nag-ginurgor. Okay? Sabi niya dito, mga kababayan, my God, patawa-tawa, this has been going for many years. Sabi niya, I remember 5 to 6 years na ito. Ipa-fact check natin siya ngayon na sinungaling ang jutang ginemis na bangag na ito. Okay? Sabi niya, I remember 5 to 6 years na ito. Anong ibig sabihin yan? Ano ang gustong iparating sa inyo niyan? Panahon ni Duterte. Kumbaga, indirectly, now for so many years, it just so happened na siya na yung presidente, pero panahon pa ito ni Duterte, kaya na bitay itong ating kawawang kababayan. O, di ba? I-analyze natin ang kanyang mga kasinungalingan. Sabi niya dito, and as I said, I guess Saudi tried to exhaust all possibilities, so did we. O ginawa na raw paraan ng Saudi government at sila din daw. Mamaya, isa-isay natin kung bakit sinungaling ito at hindi ginawa ng gobyernong ito at ng media na supposedly kampi ng taong bayan kung bakit walang alam ang mamamayang Pilipino, wala man lang mga vigil, sabi ko walang public, walang international outcry kumpara nung si Sara Balabagan, ang kaibigan natin na na-interview natin, nung siya ay nagurgur niya ang kanyang amo dahil siya ay pinagsamantalahan, ginasa, tapos you know the story, nagawan pa ng pelikula yan. Grabe po ang international outcry o public outcry doon. Ang dami, iba't ibang mga lahi na nananawagan na palayain si Sara. Diba? Na wag na siya ay inosente, ipinagtanggulang niya yung kanyang sarili, ganyan ang issue doon eh. Sabi pa ni Bangag, our thoughts and prayers with them, sorry, sintunado ko ngayon. Our thoughts and prayers are with them. And sabi niya, there's nothing one can do to make it a whole, but we will do our best. Ano pa sabi niya? Sinabi pa ba siya dito? Okay, mga kababayan. So, tinignan ko sa Washington Post, by Associated Press, October 8, 2024. Ito ang report. Sabi ng Associated Press, in Manila, Philippines,
Saudi Arabia was put to death a Filipino citizen convicted of murder despite years of effort by the Philippines. Actually, ito mga to, kumukuha lang to ng statement din sa mga, copy-paste lang yan sila coming from our local media. Okay? To prevent execution, including a presidential appeal. Official said, yun sinabi ng mga bangag. Sabi dito mga kababayan, Philippine President Bangag Jr. and other officials did not provide details including the identity of the Filipino and the nature of the case, citing family requests for privacy. Napaka-questionable nito na hindi nagbigay ng detalye, so parang nawala na lang, nagurgur na lang ang ating kawawang OFW na hindi natin nakilala kung sino siya, anong pagkatao niya, mabuting tao ba siya, ano siya sa pamilya niya. Walang dapat itago kung sino ang nagurgur. Dapat aware ang buong kasanlibutan kung sino ang biktima para naglaman natin kung anong klaseng pagkatao niya. And now, sabi dito sa Associated Press, a Philippine official with knowledge of the case, however, said the Filipino was arrested by Saudi Arabian authorities in 2020 after being accused of the killing. Sabi ni Philippine Star, ang sabi ni Bangag mismo sa kanyang speech, ito ay nangyari na for many years, they tried their best daw. At nangyari daw 5 years to 6 years. Paano naging 5 years to 6 years? Or 6 years? Ang 2020. Pag-upo niya pa lang, 21, 22, 23, last year, nagkaroon ng judgment na siya ay igugurguri na. So sinungaling si Bangag. Gusto niya lang ibintang kay Duterte yung mga kapalpakan ng bangag na ito. Putang ina kayo. Putang ina mo. Putang ina mo. Putang ina ka. Putang ina kayo. Putang ina nila. Putang ina mo. Putang ina mo. Putang ina. Putang ina ninyo. Putang ina ninyo. Putang ina kayo. Filipino was arrested by Saudi Arabian authorities in 2020 after being accused of gurgur. Okay? The death penalty was handed down with finality last year. Okay? An execution was carried out on Saturday. Sabi ng official, dapat last year pa lang nagkaroon na ng, sabi nga natin, public outcry, clamor ang mga taong bayan para malaman natin, makagbigay man sana tayo ng suporta sa pamilya at narinig man lang sana ng ating mga kababayan yung boses natin bago man lang sana siya nagurgur na may mga Pilipinong nagmahal sa kanya na ipinaglaban siya kasi nagurgur niya. Ang issue kasi nagurgur niya yung kanyang amo. Ang mga Pilipino, di ba? Ang mga OFW pumupunta sa isang bansa para maghanap ng ikabubuti ng kanilang buhay. Kaya nga nagpapakaalipin, nagpapakaalila ang karamihan sa atin para magkaroon ng magandang bukas ang kanilang pamilya, hindi pupunta sa Saudi para manggurgur o sa iba pang mga lugar. Sabi dito, the official spoke on condition of anonymity because of a lack of authority to discuss the details of the execution publicly. I hope yung mga taga-Saudi dyan, please, pwede ako i-email marlicanetwork@protonmail.com. Maybe may mga local news. For sure, meron dyan palangga. Malaman natin kung may nilabas. Imposible naman. Diba? Kapag may crime, standard yan. When, what, where, who. Diba? Sino yun? How? Sino yung taong ito? Kailangan may identity. Bakit kailangan i-complete? Based on mga nakaraang mga pangyayari na may mga ganitong mga kababayan natin na nasadlak sa kapahamakan, nakagurgur sila sa kanilang mga amo, dahil idinepende din ka ng sarili, katulad ni Sara Balabaga na hinalay siya, pinagtanggol niya yung kanyang sarili, na-interview natin yan at young age. At ang sasabihin lang ni Bangag, this very, very unfortunate. Okay? Eh, sabi nga niya, nag-appeal sila, sabi niya, we appealed to the better nature, I guess, of our friends in Saudi Arabia, perhaps to have another look, and they did. Nabasa na natin. Okay. Now what, mga palangga? Ano ang lacking na ano ang kasinungalingan ni Bangag na ito? Okay?
unang-una gusto niyang palabasin, mga kababayan, na ito ay talagang matagal na, kumbaga panahon pa ni Duterte, na sana na i-save natin ang buhay ng ating kababayan. Di ba anong dapat ang ginagawa? Prior to that, kasi nung panahon ni Duterte, nakakulong yung ating kababayan. Wala pa pong hatol na siya ay gugurgurin. So, ibig sabihin, sinabi kasi ni Bangag Jr. na areglo o nakipag-ugnayan daw sila dito sa Saudi government. Pero, paano siya makipag-ugnayan? Many years na wag sitayin. Last year nga lang nagkaroon ng judgment na dapat sitayin ang ating kababayan. Diba dapat noon pa lang, last year pa lang mga kababayan, ay ginawa niya na yung kanyang paraan, kinausap through diplomatic channel, whatever channel, para i-save ang ating kababayan o makipag-usap siya, di ba? Pwedeng ipardon, clemency, o kung ano pa man na pwedeng instead na gurgurin, baka pwedeng ikulong na lang siya for certain years. Di ba? Hindi natin alam. Kasi nagurgur na yung amo. Usually, kapag amo at empleyado, madalas ang dahilan yan, inape, ginahasa. Hindi natin alam kung itong kabawang Pilipino na ito, na ayaw pangalanan, mga kababayan, ng ating gobyerno, na nabura na lang siya sa mapa ng mundo, na hindi natin nalaman kung anong klase siyang nilalang. Hindi ginawa ng gobyernong ito ang kanilang ang kanilang power to save our OFW. Ganito po ang mangyayari sa inyo, mga palangga. Ngayon, kaya mag-ingat talaga kayo na huwag kayo mapasubo sa mga when it's hard. Kasi alam natin na ang ibang mga bansa talagang malupit sila sa ating mga kababayan. Narinig ba natin sa gobyernong Bangag o sa media na prior last year na nagkaroon ng magandang pakikitungo or communication dito sa ating biktimang kababayan? Talaga bang, although sinabi nila may mga legal assistance, paano natin mapa-fact check, mga kababayan, kung itong taong itong kababayan natin ay mabuting tao, ayaw i-release ang kanyang pangalan? Dahil ang sabi ng mga Bangag, ito daw ay pinili ng pamilya ng privacy. No. Ang analysis ko dyan, mga palangga, ito ang ginawa ng mga Bangag na gobyerno para hindi natin ma-fact check. Para hindi natin malaman, di ba, kung sino itong personal na hindi natin nalaman yung kwento, may ganyang babalita, hindi na lang i-disclose. Hayaan na lang natin na nagurgur na lang ang ating kababayan, OFW, na hindi natin nalaman, na hindi siya nagkaroon ng fair trial in terms of mga palangga, support ng government. Kasi kung totoong sinasabi ni Bangag na ito ay ginawa nila ang lahat for so many years, at ito ay 6 years na, where in fact 2020 lang nangyari, 2021, 22, 23, 24, wala pa nga 4 years o magpa 4 years. Paano natin ma-fact check? At I hope ang mga pamilya nitong kawawang kababayan natin ay mag-speak up sila. Imagine nyo po, mga kababayan, mga pamilya nitong ating kababayan, na wala na lang ang inyong mahal sa buhay na hindi namin nalaman. Diba sabi nga, ang OFW ay bayani, baka bagong bayani. Sana man lang nakapagbigay kami ng support sa inyo, financially. Mga OFW, walang ganon. Walang ginawa. Ang media, abala sa payola. Abala sa pagtapyas ng butod ni Lisa. Abala sa pag-cover up ng pulboronic issue ni Bangag. Abala sa pagsama kay Bangag sa kanyang mga travel, kung saan, di ba? Kung saan si Bangag at si Lisa Tanas at ang mga hinayupak na to ay binabayaran ang mga bunganga ng mainstream media, sinasaksakan ng Bangag na administrasyon, ang ngangabes ang mga kipay ng mga bayarang media para tumahimik. Sabi ko nga, hindi nagkaroon ng public outcry or international outcry na kung saan nalaman sana natin, nag-vigil sana tayo, nagdasal tayo, baka sakaling nakatulong ang ating mga OFW from all over the world
or for whatsoever reasons na baka naman hindi na pwedeng, baka naman wag nang bitayin, o yung mga Catholic Church, o yung iba't ibang mga sektor ng relihiyon. Di ba? Wala. Kasi abala sila sa duran-duran. Abala si Bangag, suminghot ng pulburon. Kaya marami sa dapat na pwedeng gawin. Ang sabi niya, nag-appeal sila. Nasaan ang letter ng appeal? Sige nga, i-publish ninyo ano ang ginawa niyong appeal na sinasabi. Di ba? Ang sabi, nagsulat, ginawa na nilang paraan. Di ba kung nag-appeal, sumulat ba si Bangag sa sa King ng Saudi? Sumulat ba siya, Mr. King, da-da-da-da-da-da, I'm appealing to you, da-da-da-da-da-da. Di ba? Dapat may ipakita sila. Pero anong sabi nila? Nag-appeal sila, talk is cheap. Ang mga Bangag, magaling lang magsalita na, kunyari may ginagawa sila, pero wala silang ginagawa. Nasaan ang ebidensya? Kung anong sinulat niya, nag-request ba siya, nag-appeal ba siya para sa royal pardon coming from the king? Diba? Wala silang maipakita, mga kababayan. Anong, sabi ko nga kanina, pwede mag-appeal ang president, diba, between the two leaders. Well, just so happen na yung sa atin hindi leader. Between the leader of Saudi and the Bangag of the Philippines, kung ano yung ginawang effort ng Pilipinas. Sabi ko nga, wala ngang media na nag-cover nito bago siya, wala man lang ingay. That the judgment of hanging was actually deserved, and nonetheless we appealed to the better natures, I guess, of our friends in Saudi Arabia to perhaps have another look, and they did. Di ba nga, nalalaman sana natin, baka pwede naman, di ba, on humanitarian ground, sabi ko nga kanina, manawagan ng mga kaparian, kapastoran, all over the world, not only the Filipino people, but other citizens, para humingi tayo ng what you call it, i-aware ang taong bayan, i-aware ang mga tao na may isang Pilipinong bibitayin kasi nagurgur daw. Alam ba natin kung paano nagurgur? Hindi natin alam ang kwento. Basta nanggurgur lang siya, din ginurgur siya ng gobyerno. It's the same with the Sara Balabagan. Nakagurgur siya, nagbayad ang gobyerno ni Ramos during the time with the help of Mr. Seneres, di ba, na pag-usapan namin yan, ni Sara, $40,000 siya tayo at napauwi nga siya, di ba? Alam niyo na yung kwento na yan. So, gumurgur o ginurgur ni Sara to defend herself. So, hindi natin alam na kung itong ating kababayan, gumurgur din siya, ginurgur niya kasi to defend himself. Pero ngayon nga, mga kababayan, wala man lang ni isang pare, isang pastor, okay, may nakita ba kayo na nagsalita about it kasi they are not aware. At sino ang dapat magbigay ng awareness? Gobyerno. Kung kaya nilang bayaran ng payola ang abwaka ng inang mga media na pinapalamon sa kaban ng bayan para gurgurin o tapyasin ang butod ni Lisa Tanas at i-edit ang mga ngiwi ni Bangag, mga kababayan, kaya din ng gobyerno na makipag-partnership. Yan ang dali nilang term eh. Dapat makipag-partnership sa mga media para i-aware ang mga Pilipino. Pero ngayon, ang statement ni Bangag, nakatawa pa. Nakangiti pa, para malasan na nalaman natin kung talagang nagkaroon ng fair trial and also treatment ang ating gobyerno. Kung talagang totoong ginawa nila ang tama. Kasi last year ay abala sa pagnanakaw ang baka ng inang gobyerno ni Bangag. Pagnanakaw, pangingidnap ni Lisa, pang-i-smuggle, pagpapanalo sa loto ng maya-maya, mga baka ng ina. Kaya ang ating mga kababayang OFW ay wala silang pakialam. Diba? Walang Human Rights Watch or whatever organization man lang na tumayo dito sa ating kababayan. Nakita niyo mga palaga? Walang, sabi nga, dapat naman lang kinundi na ang Saudi government na huwag niyong gagawin yan for this reason.
dahil itong taong ito, maybe, hindi natin alam. We can only speculate. Kasi nga ayaw din nila ibigay ang information kung sino itong taong itong na gurgur. Di ba mga palangga? Amalia Edwards. Ngayon, sorry, hindi man lang ibinigay, di ba? Hindi man lang binigay sa atin. Kaya nga ayaw, kung may nakakilala sa inyo, kapitbahay nyo ito, kababayan nyo ito, or kayo mismo na pamilya, kung ano man ang inutos sa inyo ng gobyerno na wag nang magsalita, maawa kayo dun sa kamag-anak ninyong ginurgur. Karapatan nyong sabihin sa taong bayan kung ano ang nangyari. Dahil ang OFW, ang sabi ng mga buwaka ng inang, mga politiko, ang OFW ay what? Bagong bayani. Diba? Ngayon, mga palangga, paano natin ngayon malalaman? Wala eh. Meron bang crime na mag-uulat ka, hindi mo sinabi yung pangalan? Saan nangyari? Well, sa Saudi. Ang laki ng Saudi. Which part? Sa barangay, di ba? Wala talaga. Kasi mga kababayan, ang gustong i-paint ng bangag na ito ay kasalanan ng nakaraang administrasyon. Kaya wala talaga tayong patutunguhan, palangga. Kapag itong itong mga bangag na ito ay ipagpapatuloy yung ganitong klaseng style, di ba? Ano oras na dyan? Sorry mga palangga. Okay? Bagong bayani dahil sa remittance sa mga OFW na ngayon nininenok ng bangag, sabi ni Winnie Kalingsan. Ang dami mga issue. Ilang araw-araw. Ayan, mukhang nagbatawag siguro yung bangag. Teka, putangin na ito matawag sa akin. Tugutin natin. Hello, bangag. O, sabi ko sa inyo, si bangag eh. Ano? Ano sabi mo? Titigil ang nga bells ko? At ang ina ka, hindi ako titigil. Bakit mo hinayaang matsugi ang ating kababayan? Kanatapos mo lang sumingot. So, hindi mo alam ginawa mo. Ang kapal din talaga ng pagmumukha mo. No? Ano? Magkano? Walang kabayaran. Walang kabayaran ang aking pakikipaglaban. At hindi mo matatakasan ang iyong kasamaan kasama ang iyong pamilyang bangag. Ang kapal ng pagmumukha mo. Nakuha mo pag tumawag. Okay. So kasama mo yung mga media. Salaw. Magkano binigay mong payola? Okay. Sinalaksakan mo yung Kipayla Boom? Walang kapatawaran ang ginagawa mong hinayupa ka. Hindi ko re-retract yun. Julol ka ba? Alin? Yung authenticated na bangag ka? Alam ng taong bayan na bangag ka! Alam ng taong bayan na ikaw ay salot sa lipunang ito. Wala kang jetlog. Ito, may hello, bangag, diyan ka lang. Babasahin ko lang to. Sabi ni Nat, wala ka daw jetlog. Sumisingot. Sumisingot ka ngayon. Ilang gramo siningot mo? 1 to sawa. Yung friend ko, si Cathy B. Okay. Ayaw mong kasuhan kasi natatakot ka. Ayaw mong kasuhan si Cathy B. Nanginginig yung itlog mo. Okay? Talagang manginig ka doon. Dahil si Cathy B, hindi ka uurungan nun. Hindi kayo uurungan nun dahil kakampi ng taong bayan. Magkano? Sasaksak namin yan sa ngangabels nyo lahat. Lahat ng ninakaw mo bangag sa kaban ng bayan ay ipapaluwa natin sa inyo. Okay? Ipapaluwa namin sa inyo. Teka lang. Tinatanong mo kung anong comment ng mga tao? Sabi ni Marie, tinatanong ni Marie, magkano daw ang budget mo sa pulburon? Okay. Up to sawa? Up to sawa, kapal talaga ng mukha mo, ano? Okay. Tinatanong ni Bangag, kung ano pa daw mga message nyo? Ipatuloy ka daw. Tuloy ka ba? Hindi. Kaya, no wonder. Okay? Kapal din talaga ng mukha mo. Ang kapal ng mukha mo na hinayaan mong mategi ang kababayan ko diyan sa Saudi.
Wala kayong pakialam. Dahil gusto nyong hawakan ang buong Pilipinas. At wala kayong pakialam dahil hawak nyo na ang buong, what? NBI? PNP? Alam naman namin yon. Alam namin, okay, kung gaano kayo kasama, pero hindi kayo magtatagal. At ikaw, buwisit ka, na bangag, nagbablog ako, patawag-tawag ka pa. Tika. Patawag-tawag ka pa. Sili Satanas? Hindi niya ako kaya bayaran. Dahil hindi ako tatanggap. Hindi ako tatanggap galing sa kaba ng bayan. Ipapalunok ko lahat sa inyo yan. Sabi ko sa'yo, wag mo ako tinatawag-tawagan kapag nagbablog ako. Pero sige, pagbibigyan ka na ng time. Ang kapal ng mukha mo. Sabi ni Ans, animal kang bangag ka. Sabi ni Casey, jutang ginina mo daw. Buwa ka ng ginimis ka daw. Okay? Pati Ilocos Norte, susuluhin nyo na. Si Amy Marcos. Natatakot ka, baka matalo si Amy Marcos, yung kapatid mong mangga. Ano ginagawa nyo? Pinatakbo mo sino? Nakita ko, nag-file kayo ng candidacy. Si Cecil Araneta at saka si Matthew Marcos. Natatakot si Manang Amy mong manggagamit na kapag siya ay natalo, okay, babalik siya sa Ilocos at hahawakan niya ang Kapitolyo ng Ilocos. Mga Ilocano, ito, nagsasabi si Bangag na mayroon silang game plan ng kanyang kapatid. Kayo dyan na mga taga, Lawag, San Nicolas. Ito si Bangag, may sinasabi sa akin. So takot na takot yung kapatid mo na matalo dahil sa bunganga namin, sa bunganga ko. Okay, hindi mo kami kaya bayaran. Mag-antay ka lang. Mag-antay ka lang sa gupit ng taong bayan. Sinuport, inanon nyo nila Abalos na nahuli sa Alitagtag. Nasaan na yun? Yung driver na may 1.8 na nahuling pulburon. Tapos kinabukasan 1.4, yung nagbidabidahan ka. Nilunok mo na lahat ng pulburon? So naubos na yung supply na yon? Kapal talaga ng mukha mo, patawag-tawag ka pa para sabihin sa akin at iparinig sa taong bayan kung gaano ka kawalang iya. Paway? Did I say paway? John Limcaco? Si Amy Marcos. So, alam ko naman ang plano ninyo. Meron kayong plan A, plan B, and plan C. Huwag mo na ipagmamalaki sa akin, buha ka ng inaka. Okay. So, totoo nga talagang sinabi ng mga taong bayan na hindi ka ilalaglag ng kapatid mong si Amy Marcos. Kasi nakaplano na kayo na kapag natalo siya sa Senado, babalik siya sa Kapitolyo ng Lawag, Apaway. Saan ba yun? Wala. Yes, alam namin ganid ka. Alam namin punyeta ka. Wag kang aapi-api lang. Wisit ka. Alam namin. Yung sa Bureau of Customs. Si Michael Ma. Tatawa-tawa ka pa. Na in-appoint mo. Na hanggang ngayon, special envoy to China, wala kang pakialam, Bangag. Wala kang mukhang may pagmamalaki. Yang duran-duran na yan. Nag-enjoy ka. What? Ilang gramo? Shit. Isang garapon ang tinira mo during duran-duran? Garapon talaga? Alam namin na favorite mo ang pulburon. Kaya sa susunod, punyeta ka, na susunod ay patatansikin ka na namin dyan. Mag-antay-antay ka lang. Akala ninyo, bisig-bisig kayo sa halalan ngayon, Nilalaro nyo lahat ng magpamilya para manatili kayo sa pwesto. At pinabayaran nyo lahat ng mga dahil sa ayuda. Sabi niya, mga kababayan, mga palangga,
Wala na daw paggawa ang Pilipino. O kasi hawak ninyo. Hawak nyo sa liig kasi nababayaran nyo ang lahat. Alam namin yan. Pero darating ang panahon, narating ang panahon kayo ni Lisa Tanas, pagbabayaran kayo ng taong bayan, 10 na mga angka ninyo mga kabataan. Bye! Sir.